Mga ka-Pulse Point, alam nyo ba na may nangyayaring malaking pagbabago sa ating bansa? May bagong batas na pirma na lang ni Pangulong Marcos ang kulang para maging official. Pero bakit kaya sobrang daming Chinese ships ang biglang nagdagsaan sa ating karagatan? May kinalaman kaya ito sa bagong batas na to? Sa isang good news naman, ang South Korea mismo ay nag-offer ng mga advanced jet para sa ating AFP. Mukhang ayaw din nila magpahuli sa US at Sweden bilang contender sa ating AFP modernization. Sa video na to, aalamin natin kung paano tayo maaaring maging mas malakas sa West Philippine Sea at bakit nababahala ang China sa ating mga kilos. Abangan nyo rin kung paano natin maaaring gamitin ang natural gas para labanan ang mga dayuhan sa ating teritoryo. Kumusta mga ka-Pulse Point? Welcome sa ating channel. Ngayon, may napaka-importanting balita tayo tungkol sa ating bansa at sa West Philippine Sea. Alam nyo ba na kamakailan lang ang House of Representatives ay nag-ratify ng Philippine Archipelagic Sea Lanes Bill? Oo, tama ang inyong narinig. Ayon kay Representative Maria Rachel Arenas, chairperson ng House Committee on Foreign Affairs, ang batas na to ay magpapalakas ng ating maritime governance at security. Pero wait lang, gaano naman ka-effective yan? Susunod kaya ang China sa bagong bill na ito? At isa pa, bakit kaya biglang dumami ang Chinese vessels sa ating karagatan? Ayon sa Philippine Navy, may 207 Chinese ships ang na-monitor nila sa nakaraang linggo. Ito raw ang pinakamataas na bilang ngayong taon. Tingin nyo ba nagpapahiwatig sila na wala sila pake sa bagong bill na ito? Pero bago natin sagutin, may mas malaking tanong. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng batas na to para sa atin? Simple lang mga ka-Pulse Point. Ang batas na to ay magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na mag-establish ng archipelagic sea lanes sa ating karagatan. Ibig sabihin, mas makokontrol natin kung sino ang pwedeng dumaan sa ating teritoryo. Parang naglagay tayo ng security guard sa ating bakuran. Pero hindi lang yan ang magandang balita. May isa pang batas na pwedeng magpalakas sa atin. Ang Senate Bill 2793 o ang Philippine Natural Gas Development Act. Ayon kay Senator Pia Cayetano, chairperson ng Senate Energy Committee, ang batas na to ay parang malaking billboard na nagsasabing, open for business ang Pilipinas pagdating sa natural gas. Pero bakit kaya importante to at ano ang kinalaman nito sa ating problema sa West Philippine Sea? Mga ka-Pulse Point, ito ang nagpapagana sa lahat. Ang natural gas ay hindi lang enerhiya, ito ay kapangyarihan. Kung mapapaunlad natin ang ating sariling resources, hindi tayo masyadong aasa sa ibang bansa. At alam nyo ba kung saan maraming natural gas? Oo, tama kayo. Sa West Philippine Sea. Kaya naman hindi nakakapagtaka na nababahala ang China. Sa komentary ng kanilang gobyerno, sinabi nila na nasa crossroads na daw ang relasyon ng Pilipinas at China. Pero tanong ko sa inyo, paano makakapag-explore ng gas ang mga investors na ito kung andyan ang puwersa ng China? Kasi kung mapapasa nga ang Philippine Natural Gas Development Act, siguradong magkakaroon ng reaksyon ng China. Una sa lahat, baka mag-issue sila ng diplomatic protest. Alam nyo naman ang China, mahilig magreklamo kapag may ginagawa tayong hindi nila gusto sa West Philippine Sea. Siguradong sasabihin na naman nila na ito raw ay paglabag sa kanilang territorial claims. Pero tandaan natin, sa atin, yan! Pangalawa, baka gamitin nila ang kanilang economic power para i-pressure tayo. Alam mo ba na malaking trading partner natin ang China? Baka subukan nilang i-squeeze tayo sa pamamagitan ng trade restrictions o bawasan ang kanilang investments sa atin. Pangatlo, at ito ang medyo nakakatakot, baka dagdagan nila ang kanilang military presence sa West Philippine Sea. Alam mo ba na ngayon pa lang, ang dami na nilang warships doon? Paano pa kaya kung mag-explore tayo ng natural gas?
baka maging to the max ang pagiging agresibo nila. Pero kung titignan nyo ang ibang bansa tulad ng Malaysia, tuloy-tuloy pa rin ang pag-explore nila at hindi sila nagpapatinag sa China. May ginagawa din naman ng mga hakbang ang ating gobyerno, pero hanggang protest na lang ba tayo? Well, good news, kasi kasabay ng filibusterismo na ginagawa ng ating gobyerno, pinapalakas din nito ang ating sandatahang lakas. Alam nyo ba na ang Korea Aerospace Industries o KAI ay nag-alok sa atin ng 10 KF-21 Boramay fighter jets? Oo, tama ang inyong narinig. Itong KF-21 ay hindi basta-bastang eroplano. This is a 4.5 generation jet from South Korea at gusto nilang tayo ang maging unang customer. Pero, sandali lang. Bakit kaya tayo ang pinili nila? At ano ang ibig sabihin nito para sa ating bansa? This KF-21 is no ordinary jet. The KF-21 is a state-of-the-art fighter jet, boasting an AESA radar system that provides unparalleled situational awareness, much like a high-resolution camera on a smartphone. It's the equivalent of an iPhone 16 Pro Max sa mundo ng mga fighter jets. Pero hindi lang KF-21 ang alok nila. Additionally, 12 FA-50 Block 20 light fighters are part of the package. Parang buy one take one ang dating. At alam nyo ba na may 12 FA-50 na tayo ngayon? Kaya parang pamilya na tayo ng South Korea pagdating sa Air Force. Pero bakit kaya bigla tayong binibigyan ng ganitong offer? May kinalaman kaya ito sa mga nangyayari sa West Philippine Sea? Mga ka-Pulse Point, ito ang nagpapagana sa lahat. The Philippines plans to spend $33 billion or almost 1.8 trillion pesos para i-modernize ang ating militar. Bakit? Dahil sa tumitinding agresyon ng China sa South China Sea. Kaya naman, hindi nakakapagtaka na maraming bansa ang gustong magbenta sa atin ng kanilang mga armas. Ang Sweden ay nag-aalok ng JAS-39 Gripen, ang Amerika naman ay may F-16. Pero bakit kaya mas gusto ng gobyerno na tingnan ang alok ng South Korea? Now, balik tayo sa Philippine Archipelagic Sea Lanes Bill. Sa tingin niyo, ano ang magiging reaksyon ng China dito? At paano natin magagamit ang bagong batas na to para protektahan ang ating teritoryo? Kasi mga ka-Pulse Point, mahirap sabihin kung susunod ba ang China sa Philippine Archipelagic Sea Lanes Bill. Alam natin na matigas ang kanilang posisyon pagdating sa West Philippine Sea. Pero may ilang puntong dapat nating isaalang-alang. First and foremost, China still does not recognize the 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration in favor of the Philippines. Kaya mahirap asahan na basta-basta na lang silang susunod sa bagong batas natin. Pangalawa, nakita natin na patuloy ang pagdagsa ng Chinese vessels sa ating karagatan. Ito ba ay senyales na hindi sila susunod sa ating batas? Pangatlo, depende rin ito sa kung paano natin ipapatupad ang batas na to. Kaya ba nating i-enforce ito sa pamamagitan ng paggamit ng puwersa? Pang-apat, malaking factor din ang suporta ng international community. Kung makakakuha tayo ng backing mula sa ibang bansa, mas may pressure sa China na sumunod.